Nag-umpisa na nga ang rally kaninang umaga at nakita natin ang napakalaking mobilization. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Mga nagsisimula ng magtipon-tipon dito sa may White Plains, panawagan nga para sa pananagutan ng mga nasa kapangyarihan sa gitna ng mga ulat ng maanumalyang paggamit ng pondo. Maraming tao talaga ang galit na dito sa nangyayaring korupsyon dito sa ating gobyerno. Kaya marami ang nag-participate, particularly dito sa Metro Manila at nanggaling pa sa iba't ibang panig ng mga nearby provinces ng Luzon. Kaya nagpakita talaga ng suporta at nagpakita ng galit ang mamamayang Pilipino dito sa nangyayaring korupsyon na sa tingin talaga natin ay napakalawak at marami ang definitely involved ng mga politicians dito. Kasi itong mga nasa DPWH, hindi rin naman ito makakagalaw. Hindi ito magiging ganito ka-daring, ganito ka bold ang kanilang mga kilos sa pagnanakaw kung hindi ito suportado or hindi nila nakikita sa mga politicians na sobrang takaw sa pagkamkam ng pera na hindi naman kanila. Ito ay pera ng mamamayang Pilipino na kanilang pinagpipiestahan. So, kaya ganyan ka-bold itong mga ganyan ka-daring itong mga opisyal ng DPWH dahil na rin sa mga politicians na nag-aalaga sa kanila. Mga politicians na nagpapakita ng kanilang katakawan sa pera. At kaya nga mayroong mga substandard, may mga unfinished at mayroong mga ghost projects dahil na rin dito sa mga nag-i-implement na project na hindi na natatakot dahil nakikita nila ang suporta ng kanilang mga politicians na nagpopondo ng mga proyekto na to. Naging daring sila, naging ganyan sila ka-bold sa pagnanakaw dahil nga dito sa mga nagpalaki ng ulo sa kanila itong mga politiko na ang tatakaw magnakaw. Isipin nyo na lang isang ordinaryong empleyado na kumikita ng 70,000, may Ferrari, may Escalade, Lamborghini at iba't ibang high-end na sasakyan at na-discover pa na yung kanyang bank account umaabot na mahigit 600 million pesos ang laman sa isang ordinaryong empleyado at milyon-milyon din ang pinangsusugal nila at ipinapatalo diyan sa mga kasino. Ang nakakalungkot lang po, itong pangyayari sa Mendiola kung saan ang mga realista rito ay nagtitake advantage. Sa tingin ko itong mga nagrarally dito sa Mendiola ay organized ito. Mahalata nyo na itong mga taong ito ay nakaitim ng nasuot at naandoon sila para manggulo. Hindi dapat ganito kung talagang tayo ay seryoso na ma-curb, masugpo ang korupsyon sa ating bayan. Sana naman itong mga kabataan na to na nandiyan sa Mendiola na nanggugulo, sana naman ay huwag kayong magpagamit. Hindi issue rito ang sinisigaw ng ibang mga sektor na Marcos resign. Kasama na rin dito itong si Attorney Topacio na sumisigaw ng Marcos resign. Alam nyo, masyadong disadvantageous sa ating mga Pilipino kung itong si President Bongbong Marcos ay magre-resign. Dahil siya nga ang naging prime mover nitong paghahanap at pagdiskubre ng korupsyon dito sa flood control projects. At
sigurado, hindi lang naandyan dyan yan sa flood control projects, kundi sa iba't ibang sektor at iba't ibang panig ng gobyerno merong korupsyon. Iisang ano pa lang ito, iisang area na tinitignan natin yung flood control project, pero definitely marami pa yan. Kaya lang dito pa lang sa flood control project anomalies, sigurado buong Pilipinas ito. Napakalawak nito, napakalaking trabaho para imbestigahan at para i-prosecute ang mga involved dito. Kaya nga sinasabi natin, hindi makakatulong kung pati ang Presidente Bongbong Marcos ay magre-resign. Kasi kung mangyayari po yan, mahihinto itong mga effort na ginagawang investigasyon tungkol sa korupsyon na to. Hindi po matutuloy yan. Lalong-lalo na kung ang uupo dyan ay itong si Sara Duterte. Walang mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Walang mangyayari dito sa effort ng gobyerno at ng mga Pilipino na tapusin ang korupsyon na yon or imbestigahan at ipakulong ang mga involved dyan. Pero kung ang demand ninyo ay pagbitiwin si Bongbong Marcos, mawawalang lahat ng effort na to. Masisira ang investigasyon na to dahil kung magpapalit ng leadership, definitely, hinto lahat ng investigasyon na yan. At sabi ko nga, mas malaking problema kung ang uupo dyan ay isang corrupt din na leader. Lalo tayong pagpipiestahan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat mag-isip-isip po tayo, mga kapatid, mga kababayan, lalo na itong kabataan na nagagamit ng kung sino. Para manggulo dyan, gusto nyong atakihin ng Malacanang na definitely hindi naman mangyayari dahil ang galit ng mamamayang Pilipino, hindi naman talaga dyan sa Malacanang. Ang galit ng mamamayang Pilipino sa ngayon ay tungkol dito sa pangyayari ng Nakawan sa flood control project. Mag-focus muna po tayo dyan dahil napakalawak pong trabaho niyan, buong Pilipinas yan, napakadaming dapat imbestigahan dyan at napakaraming tao ang involved dyan na dapat ipakulong. Kung isasabay natin ang Marcos resign at kung mangyayari yan, mawawalang lahat ng ito. Lalo tayong lulubog sa kawalan, lulubog tayo sa babagsak ang ekonomiya at makakaligtas itong mga magnanakaw na to. Sila ang may gusto nito. Gustong-gusto nilang magkagulo ang ating bayan para makaligtas itong mga magnanakaw na to. Yan po ba ang gusto nyo mangyari? Makaligtas itong mga magnanakaw na to? Unti-untiin po natin. Kung sa ngayon, nag-iimbestiga na tayo tungkol sa flood control project anomalies, mag-focus po tayo, magtulong-tulong tayo. Hindi po solusyon dito kung magre-resign itong si PBBM. Dahil sinasabi ko nga, mahihinto lahat ng ito. Sayang ang ating naumpisahan. In fairness to President Bongbong Marcos, siya po ang nag-umpisa nito at siya lang pong presidente ang nakagawa nito. Definitely maraming babato dyan kay PBBM na kung ano-anong issue. Pero mag-focus lang po tayo. I-focus po muna natin ang pag-iimbestiga tungkol dito sa flood control project anomalies na to para meron tayong maipakulong, mabawasan natin ang korupsyon na to at malaman natin kung sino-sino mga politiko ang hindi na dapat iboto, ang hindi na dapat makaupo sa pwesto at dapat makulong. Nabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa naming Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. At kay Father, pero po sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin papakita ng mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos dahil deserve nila ang galit, ang pikon at puot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Wala sila at mga
sila. Hindi natin kaya maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang ipalilinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga magnanakaw. Hindi tayo pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggang hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag ng public official, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan naatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Pawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Bigay ang atay. Pati matay, i-donate. Wala kayo titira kasi nga. Hindi tayo pwedeng maawag dahil mga puta ang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama. Ang ginawang pagtatalumpati nitong si Vice Ganda ay isang magandang panggising sa mga politikong magnanakaw. Inexpress ng mabuti ni Vice Ganda yung nararamdaman ng mga Pilipino at kung ano ang gusto ng mga Pilipino na mangyari dyan sa mga magnanakaw na politicians. Kaya itong mga artista na to, malaking tulong ito dito sa nangyayaring rally, dito sa mga kilos protesta dahil malaking influensya sila. Marami silang followers. Kaya whether we like Vice Ganda or not, suportahan po natin ang kanyang mga sinasabi at tulungan natin na mangalapan ng maraming mamamayang Pilipino na galit dito sa korupsyon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ito po ay isang magandang umpisa. Sana ito ay magtuloy-tuloy. Huwag nating, gaya nga na sinabi ni Vice Ganda, dapat ang galit natin hindi ngayon lang, hindi bukas lang, hindi sa isang linggo lang, hindi sa isang buwan lang, kundi ituloy-tuloy natin. Ito po ay para sa atin. Ngayon lang po nangyari ang ganito. Ngayon lang tayo nagkaroon ng isang presidente na hindi naman natin sinasabing napakalinis. Pero siya lang po ang nagbigay ng ganitong klaseng information tungkol sa korupsyon na napakalawak na dapat talagang maaksyonan. Kaya kahit ano pa ang naririnig natin tungkol kay PBBM, suportahan po natin ito. Dahil ngayon lang nangyari ito. Huwag po tayong padala, lalo na ang kabataan, diyan sa galit at lalong-lalo na huwag padala
doon sa mga organisadong mga grupo na gusto lang manggulo. Hindi issue rito yung pagbaba ni Presidente Marcos. Kaya huwag kayong magpagamit. Huwag kayong magpadikta at lalong-lalo na gamitin ang pera para guluhin ang Pilipinas. Hindi po ito makakatulong sa atin. Again, sasabihin ko, ang issue po rito ay dapat nating i-focus yung nakawan na nangyari sa gobyerno na inumpisahan at nag-initiate si PBBM na maimbestigahan at meron na nga mga nakademanda ng mga opisyal ng DPWH. At gusto natin magtuloy-tuloy yan, gusto natin umakyat yan doon sa mga pinuno ng mga DPWH employees na to na nagpapalakas ng loob sa kanila, nagbibigay ng pondo sa kanila at definitely naaando doon yan sa Senado, naaando doon yan sa Kongreso. Kaya again, huwag tayong padadala sa mga grupo na gusto lang manggulo at gustong mag-take over sa government. Hindi po iyan ang solusyon sa ating situation ngayon. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang investigasyon at marami tayong maipakulong, magiging maganda ang tiwala ng world community dito sa ating bansa. Lalong lalago ang ekonomiya natin, tataas ang tiwala ng mga bansang ito, magpupundar, magninegosyo sa ating bansa. Pero kung magkakagulo, kung bababa ang presidente, negative po yan. Wala pong magandang epekto sa ating bansa yan. Babagsak ang ekonomiya at kung ang papalit ay lalo ng mas kurap, lalo tayong lulubog. Babagsak ang ating bansa at ang recovery po niyan, kung makaka-recover pa, ay 10 to 15 years na naman. Kaya again, uulitin natin, huwag po kayong magpagamit sa mga grupong gusto lang manggulo. Suportahan po natin ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino, kagustuhan ng nakakalamang na mamamayang Pilipino na ituloy ang investigasyon na to, maipakulong ang dapat makulong, lalong-lalo na yung mga matataas ang katungkulan na andyan dyan sa Senado, na andyan dyan sa Kongreso. At definitely, yung mga high-ranking officers dyan sa DPWH na nagpagamit sa mga politikong ito. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At hanggang dito na lang, doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, mag-comment po tayo, express natin ang ating sarili. Suportahan natin ang ginagawang effort ng gobyerno para maipakulong ang mga magnanakaw. Again, thank you so much at ikalat po natin ang video ito nang sa ganon maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito. Hanggang dito na lang at magkita-kita po tayong muli.